Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, i-discuss natin kung paano ma-refund yung pera nyo sa Paymaya. So, just in case na nag-send kayo from Paymaya to GCash account and incorrect yung account number or non-existing account, you can watch this video on how to refund that amount. So, for example, ng non-existing account ng GCash ang GCash account ay consist of 11 digits number, right? So, in case na incorrectly na na-input nyo siya sa Paymaya, like 12 digits account number, so consider siya as non-existing account. Also, since 11 digits nga sa GCash and then na-input nyo sa Paymaya ay 5 digits account, so consider din siya as non-existing account. But kapag na-send nyo siya sa correct, or for example, na-send nyo siya sa 11 digits number, so better to call yung number na yon para sila mismo yung mag-refund dun sa Paymaya account nyo. Just in case na hindi sumasagot or hindi nyo makontak yung number na yon, ng GCash account na yon, pwede kayong mag-reach out sa GCash or mag-send an email sa GCash kung paano nyo ma-refund yung amount na yon. So, on how to contact GCash, I will create a separate video for that. So, in case na maka-encounter kayo ng mga ganyang issues or concerns, better talaga na i-contact nyo ang Paymaya immediately, kasi kapag hindi nyo sila i-contact immediately, possible na hindi nyo ma-refund yung pera nyo. So, mahirap talaga kapag hindi siya i-refund. So, contact them immediately. Especially kung kailangan nyo talaga yung money na yon. Okay, on the succeeding slide, tuturuan ko kayo kung paano i-contact ang Paymaya in 2 different ways. So, please watch. Okay, for the next slide is how to contact Paymaya. So, first is send an email to support@paymaya.com. Okay, ayun na nga. Send an email and then call them in 1-800-10-845-7788. So, in case of me, I'll do the both. So, nag-send ako ng email at the same time, tinawagan ko rin sila. So, kapag tinawagan kayo, pag tinawagan nyo sila, medyo matagal talagang response since marami ding customers na nag-i-inquire about their issues. So, both nyong gawin, ayun yung advice ko sa inyo. So, mag-send ng email ay na nga sa support@paymaya.com. So, once na nag-send kayo ng email, makaka-receive kayo ng automatic email from Paymaya indicating na nag-generate sila ng ticket about your concerns. So, always make sure na double check nyo. Okay, next is, ayan na nga, kapag kinol nyo yung 1-800-10-845-7788, meron dun automatic na magsasalita. So, input nyo lang yung Paymaya mobile number nyo. So, yung 11 digits. Next is, may pamimilian doon na kung ano yung concerns nyo. So, always select nyo yung with Paymaya existing account. So, after nun, ay piliin nyo yung regarding the cash in or regarding the payments or bill hanggang sa makakonect na kayo sa customer service. So, medyo matagal siya pag-iintay. So,
patience talaga para ma-contact nyo yung customer service kasi marami din customers na nag-i-inquire regarding their concerns. So, ayun na nga. So, wait nyo lang na masagot nila. So, ayan yung mga kailangan na once na sagot na nila yung tawag nyo, so ito yung ibibigay nyo. PayMaya mobile number, whole name, and other details like yung PayMaya balance amount nyo, and then never nyong ibibigay yung PayMaya account number, PIN or password, and CV number. Yung CV number is yung 3 digits sa card. Kasi kapag binigay nyo yung PayMaya account number, PIN or password, or CV number, may tendency kasi na magamit yung PayMaya account nyo sa fraudulent or inaccurate activities na hindi nyo naman ginagawa. So, be careful na lang din sa pagbibigay ng mga personal details nyo. And then, ayun na nga. So, basta tawag lang ng tawag. So, just in case na makat yung call, tawagan nyo lang ulit para makontak nyo yung customer service. So, in case of that, yung 1-800-108457788, ginamit kong pang-contact yung cellphone number or cellphone ko do sa yung contact number na yan. So, make sure na pag kukontakin nyo sila, make sure na marami kayong load para hindi makat yung call kasi ay na nga, kulang kayo ng load. So, nangyari din sa akin yan. So, make sure na enough yung load nyo. So, maybe around mga 100 to 250 pesos regular load para lang makontak sila. Kasi, ayun nga, matagal mag-respond kasi maraming customers na nagwi-wait para makausap yung customer service. Ayun, make sure na i-list nyo yung mga concerns nyo bago kayo tumawag para hindi hassle or hindi or ma-maximize nyo yung tawag nyo or wala kayong makalimutan kapag tatawagan nyo yung customer service. So, I highly suggest nga na ayun, gawin nyo both yung pag-send ng email and pagtawag dyan sa customer service. So, what is the best time para tawagan yung customer service? So, para sa akin, ang best time para tawagan sila is in the early morning or midnight kasi in that time, walang masyadong customers na nag-i-inquire sa kanila. So, malaking chances na makausap niyo yung customer representative dyan sa PayMaya. Ayun, so better to contact din yung GCash. Next is, so ayun na nga, in case na non-existing account yung napagsendan nyo ng amount. So, within 2 or 3 business days, reversal payment, ma-receive nyo yung reversal payment dun sa PayMaya account nyo. So, don't worry kasi ibabalik din naman ni PayMaya yung amount na yon. So, yun lang. Thank you. So, kapag na-like nyo to or meron kayong concerns or other concerns about sa PayMaya app or GCash, you can comment down below and then I will create a video on that. So, thank you. Bye-bye.